Mga ka-sports, dalawang mainit na usapin ang pag-uusapan natin ngayon. Unang-una, handa na po ang Gilas Women 3v3 para harapin ang ilan sa pinakamalalakas na bansa sa mundo ng FIBA 3v3 World Cup sa Poland. At pangalawa, bakit marami ang nagtataka at nag-aalala sa komposisyon ng Batang Gilas Under 18 lineup? Totoo bang bumabalik na naman tayo sa small ball system at napag-iiwanan na naman ang mga legend big men? Alamin natin ang buong detalye. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, Gilas Women 3v3 World Cup campaign. Muling magwawagayway ang bandila ng Pilipinas sa pinakamalaking 3v3 basketball tournament sa mundo. Opisyal nang sumabak ang Gilas Women 3v3 team sa FIBA 3v3 World Cup sa Warsaw, Poland. Bagamat underdog laban sa mga powerhouse countries, determinado ang ating pambato na ipakita na kaya ring makipagsabayan ng Filipino ballers sa world stage. Pangungunahan ng kupunan ng breakout star na si Casey De La Rosa. Kasama niya ang veteran leader at team captain na si Efrel Bernardino na isa sa pinakamatagumpay na 3v3 player sa kasaysayan ng Pilipinas. Makakasama rin nila si Mika Casio na kilala sa kanyang depensa at energy sa loob ng court at playing coach. Habang nagbibigay naman ng dagdag na taas at interior presence si Camille Clarin. Sa apat na manlalarong ito, nakasalalay ang pag-asa ng Pilipinas. Hindi magiging madali ang kanilang misyon ha. Sa opening day pa lamang ay agad nilang haharapin ang Latvia at Germany. Pagkatapos nito ay susunod naman ang dalawang mas mabigat na assignment laban sa Asian powerhouse China at world rank Italy. Napakahirap ng grupo na napuntahan ng Pilipinas. Ngunit hindi naman imposible ang misyon. Sa nakaraang mga taon ay napatunayan na ng Gilas Women na kaya nilang makasabay at minsan ay makatalo pa ng mas mataas ang ranking ng mga bansa. Nakita natin ito sa iba't ibang FIBA Asia tournaments at qualification events. Ang pinakamalagang target ngayon ng Pilipinas ay makapasok sa top 3 ng kanilang grupo. Kapag nangyari yon, may pagkakataon silang umusad sa play-in round. Samantala, ang top team sa bawat grupo ay direktang makakapasok sa quarterfinals. Isa sa pinakamalaking dahilan ng optimism ng mga fans ay ang muling pagsasama ni Casey De La Rosa, Efrel Bernardino at Mika Casio. Sila po ang mga players na naging susi sa mga nakaraang tagumpay ng koponan. Kung maibabalik nila ang kanilang chemistry at momentum na ipinakita nila sa nakaraang tournaments, may chance ang Pilipinas na makagawa ng sorpresa. Higit pa rito, espesyal din ang pagkakataong ito dahil ito ang pagbabalik ng Gilas Women 3v3 sa World Cup matapos ang ilang taong paghihintay. Isang pagkakataon ito upang muling ipakita sa buong mundo na patuloy ang pag-angat ng women basketball sa Pilipinas. Kaya mga ka-sports, sa tingin ninyo, kaya bang makapasok ng Gilas Women sa susunod na round? I-comment mo po ang iyong hinaing at babasahin ko yan. Samantala sa ibang bahagi, Batang Gilas U18 small ball issue. Samantala habang abala ang Gilas Women sa Poland, mainit din ang usapin patungkol sa Batang Gilas Under 18 program. Sa mga nakaraang araw ay kumalat ang mga ulat na ilang matitikas at promising big men ang hindi umano nakapasok sa final roster. Dahil dito, napakaraming fans ang nagtatanong, bumabalik na naman ba ang Gilas sa small ball approach? Kabilang sa mga napapabalitang hindi nakasama sa final cut ay sina Lance Jordan Amos at Gibson Gabiola. Mas lalo pang nadagdagan ang pag-aalala ng mga fans dahil nauna nang natanggal sa pool ang 6-foot prospect na si Ian Braga. Hindi rin nakasama ang ilang iba pang mataas at promising young players. Dahil dito, marami ang nasasabing baka kulang na naman tayo sa height laban sa ibang Asian countries. Alam naman natin na sa international basketball, napakahalaga ng laki at haba sa lineup. Kapag nakaharap mo ang bansang kagaya ng China, Australia at New Zealand, Iran at iba pang Asian powers, malaking bagay ang pagkakaroon ng legitimate big men. Kaya naman maraming supporters ang nagtatanong kung bakit tila mas maraming guards kaysa center at forwards ang kasalukuyang setup. Gayunpaman, mahalagang tandaan na wala pang opisyal na final roster na inilabas ang SBP sa
sa under 18. Possible pang may mga Filipino-American reinforcement pang dadating. May mga ulat din na may ilan pang overseas-based prospects na sinusubukang maisama sa programa. Kaya sa ngayon, mas mabuting hintayin muna ang opisyal na anunsyo bago magbigay ng final judgment. Isa rin sa mga positibong balita ay ang pagkakasama ng highly talented prospect na si Chog Moral. Marami ang naniniwala na isa siya sa magiging mahalagang bahagi ng kinabukasan ng Gilas Youth Program. Kung maayos ang magiging kombinasyon ng local at overseas talents, posible pa ring makabuo ang coaching staff ng isang competitive lineup. Ngunit hindi maikakaila na isa ito sa pinakamalaking usapin ngayon sa Philippine basketball. Kaya ang tanong, mas mahalaga ba ang speed at versatility ng small ball system? O kailangan pa rin natin ng mas maraming legit big man para makipagsabayan sa pinakamalakas na bansa sa Asia? Kayo mga ka-sports, ano po sa inyong tingin? Dapat bang bigyan ng mas malaking oportunidad ang ating mga young local big man? I-comment ninyo ang iyong opinion sa baba at babasahin ko yan. Kaya dalawang malaking laban ang kasulukuyang hinaharap ng Philippine basketball. Ang Gilas Women 3v3 na susubok gumawa ng kasaysayan sa Poland at ang Batang Gilas Under 18 na patuloy ng bumubuo ng kupunan para sa hinaharap ng Philippine basketball. Abangan natin ang mga susunod na developments. Kung nagustuhan ninyo ang video nito, huwag kalimutang i-like, share at subscribe. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod na basketball update. Laban Pilipinas, puso, so paano? Ingat po kayo. God bless us all. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!